Napakaswerte talaga ni paring June at ikaw ang napangasawa niya. Maganda na eh. Masipag pa. Pero mas maswerte yata ako. Dahil natikman ko ang maganda at sexy na asawa ng kumpari ko. Makakaya pa kayang ayusin ang pamilyang nasira dahil sa tukso? Maghihilom pa kaya ang pusong nadurog dahil sa isang bawal na relasyon? Mabubuo pa kayang muli ang tiwalang nawasak dulot ng kasalanang nagbunga? Isang magandang umaga po sa lahat ng listeners ng channel na ito. Ito po akong muli at nagbabalik bilang inyong narrator, Miss Mizzy. Atin pong pakinggan ang kwento na ibinaghagi sa atin ngayon ni Miss Angie. Magandang araw sa lahat ng nakikinig ng channel na ito. Pati na rin ho sa inyo, Miss Kay. Nakakahiya man ngunit nais kong maibahagi ang istorya ng aking buhay. Sa pag-asang sana ay makapulutan ito ng aral at huwag gawin ang parehong pagkakamali na nagawa ko. Ako ay misis na nagkamali. Ako ay asawa na naligaw. Ako ang babaeng sinuka ng konsensya at nilamon ng sariling kahinaan. Hindi ko kasi akalain na sa ilang taon na pagsasama namin ng aking asawa ay matutokso akong pumatol sa mekanikong katrabaho niya at kumpare pa niya. Kaya naman narito ako ngayon sa inyo, Miss Kay, upang ibahagi ang aking story. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angie. 32 taong gulang. Ako ay 8 taon ng kasal sa asawa kong si June. Hindi niya rin po tunay na pangalan. Kami ay may 7 taong gulang ng anak na si Gab. Nakilala ko ang mister ko nung minsan akong dumalo sa isang pista ng bayan. May common friend kami na siya ring nagpakilala sa aming dalawa. Nang araw na iyon, ay hiningi niya ang cellphone number ko at mula noon ay palagi na kaming magka-text at tawagan. Naging magkasintahan kami ng 3 taon hanggang sa humantong sa kasalan. Ilang buwan lamang matapos maikasal, ay agad kaming nabiyayaan ng anak na lalaki. Naging maayos naman ang pagsasama naming dalawa. Sa katunayan, napaka mapagmahal niya ang asawa. Tahimik lang siya, hindi sweet gaya ng nakasanayan sa pelikula. Pero ramdam mo naman ang pagmamahal sa bawat kilos niya. Nagtatrabaho siya bilang isang mekaniko. Isang sakayan lamang ang pinagtatrabahuhan niyang shop mula sa aming bahay. Madalas ay gabi nang nakakauwi si June dahil may mga suki na siyang sa kanya talaga nagpapaayos dahil sa magaling kumilatis ang aking asawa. Mas naging masipag siya sa pagtatrabaho mula nung magkaanak kami. Mas dumalas ang mga araw na gabi na siya kung umuwi. At ako naman naiiwan sa bahay. Naging isang full-time nanay. Ayaw na muna niya akong pagtrabahuhin upang mas matutukan at maasikaso ko raw ang aming anak. Kaya nagsumikap siyang maigi upang matustusan lahat ng aming mga pangangailangan. Lalo na't nagsisimula na ring pumasok sa paaralan ang anak naming si Gab. Doble kayod ang ginagawa ni June sa kanyang trabaho, habang ako naman ay nakatutok sa mga gawaing bahay. Sa umpisa okay lang, Miss Kay. Pero habang tumatagal, parang unti-unti rin akong nawala sa sarili ko. Wala akong sariling pera. Wala akong makausap. Para akong na-stress palagi. At ang asawa ko, kapag dumadating, diretso kain, ligo, at tulog. Nauubos ng kanyang trabaho ang lahat ng oras niya at wala nang natitira para sa akin.
Minsan ay ramdam ko namang bumabawi siya. Ngunit mas madalas talaga ay hindi ko na siya maramdaman. Ni hindi niya nga ako madalas mabati ng good morning o kaya ay mahalikan bago matulog. Mahal ko siya. Pero pakiramdam ko hindi na kami mag-asawa. Yun naman siguro ang kadalasang complaint dito, Miss Kay. Laging walang oras ang mga asawa. At isa pa, walang time para magsibing. Para nilang akong parte ng bahay. Sa bawat araw na lumilipas, hindi lang ako nababagot, kundi nauuhaw sa atensyon. Atensyon na iba ang magbibigay. Doon pumasok si Carlo, o mas kilala sa tawag namin sa kanya na Kaloy. Kaibigan siya ng asawa ko at katrabaho din sa shop. Matagal lang magkaibigan ng dalawa at sa katunayan nga, siya pa ang best man nung kasal namin. Madalas siyang nasa bahay. Mag-isa lang din kasi ito sa kanila kung kaya't minsan ay pumupunta talaga siya sa bahay at nakikipag-inuman sa asawa kong si June. May anak na rin naman siya, pero matagal nang hiwalay sa asawa. Nagtataka nga ako kung bakit hindi na ito nag-asawa pa. Mapagbiro at malambing na lalaki si Kaloy. Bukod pa rito, ay hindi maikakailang gwapo ito at may matipuno na pangangatawan. Higit sa lahat, napapansin niya ako. Ang ganda mo talaga, Mare. Para ka talagang may lahi dahil sa napakaputi at napakakinis mong balat. Ang swerte-swerte talaga ni Paring June at ikaw ang napangasawa niya. Papuri ni Kaloy sa akin habang pinapasadahan ng tingin ang aking kabuuan. Nung minsang magpunta siya sa bahay upang ihatid ang ibang gamit ni June. Wala ang asawa ko noon dahil tinawagan ng kanyang suki at may ipapaayos raw. Siguro'y madalas kayong nagpapapawis ni Paring June, no? Sa ganda mo ba namang yan, paniguradong palaging excited si pare sa pag-uwi mo. Hirit pa niya nang hindi tinatanggal ang tingin sa akin. Madalas ho ang maganong papuri sa akin ni Kaloy na may kasamang malalagkit na pagtitik. Lalo na kapag nagkataong pumupunta siya ng bahay at naka-sleeveless at short lamang ako ng maigsi. Ginagantihan ko lamang ang mga patutsyada niya ng mga alanganing ngiti. Noong una, masyadong awkward kapag sinasabihan niya ako ng mga ganun. Ngunit habang tumatagal, Miss Kay, ay tila may kakaibang bumabalatay sa kalamnan ko sa tuwing sinasabi niya ang mga iyon. Na kahit ang mga simpleng, ang ganda mo yata ngayon, mula sa kanya, sapat na para mag-init ang puso kong nanlalamig na sa mister ko. May mga pagkakataong iniimbitahan siya ng asawa ko na maghapunan sa bahay. Sa mga pagkakataong yun, ay napapansin kong sinasadya ni Kaloy na magdikit ang aming mga katawan. Habang nasa labas ang aking mister, at ako naman ay nasa kusina namin at nagluluto, pumupunta doon si Kaloy at kunwari may kukunin at sinasadyang pinagdidikit ang mga braso namin o kaya ang malapad niyang dibdib sa aking likuran. Alam kong hindi lang ho yun aksidente. Sinasadya niya ang mga ganoong tagpo. Minsan ay magkainuman sila ni June. Lasing na lasing silang dalawa noon. Kaya inakay ko ang aking mister papunta sa kwarto at inihiga ng maayos. Tinulungan ko rin si Kaloy na makapasok sa loob upang doon na lamang matulog dahil pasuray-suray na ito kung maglakad. Nung inakay ko siya noon, hindi sinasadyang napunta kung saan-saan ang kamay niya. At doon ko naramdaman ang libu-libong boltahe na dumaloy sa buo kong katawan at naitulak ko pa siya. Pero inisip ko na baka dala lamang yun ang kanyang kalasingan. Kinaumagahan noon, ramdam na ramdam ko ang kakaibang titig sa akin ni Kaloy. Pilit ko yung sinasantabi, ngunit may parte sa akin na
na gustong-gusto ang pakiramdam na iyon. Alam ng Diyos kung gaano ko ginusto, ninais, na iwasan si Kaloy. Pero ang mga papuri niya, ang pagtawag ng pansin niya sa akin, at ang mga malalagkit niyang titig, doon nagumpisa ang lahat. Pakiramdam ko ay may isang taong muling nakakita sa akin bilang ako. Bilang isang Angie na babae at hindi lang bilang asawa at ina ng kanyang anak. Pakiramdam ko ay may pumuno sa atensyon na hindi na naibibigay sa akin ng aking asawa. Ayoko sa una. Laging may guilt. Pero mahina lang ako. Hanggang sa isang gabi, habang wala si June at natutulog na si Gab, tinulungan ako ni Carlo noon na mag-ayos ng sirang gripo. Nagkwentuhan kami. Ang mga kwentuhan ay nauwi sa tawanan. At, naku Maring Angie, pasensya ka na, basang-basa ka na pala. Pagtawag pansin ni Kaloy sa akin. Nang mapansing basang-basa na ang damit na suot ko, matapos naming ayusin ang nasirang gripo. Ano ka ba paring Kaloy? Ayos lang. Ako nga itong hihingi sa'yo ng paumanhin at nadamay ka pa. Yung kumpari mo kasi napaka-busy ngayon. Pahayag ko kay Kaloy, ngunit nakatulala na lamang to. Sinundan ko ang kanyang titig at nakadako ito sa basa kong damit. Nakita ko pa ang ilang beses niyang paglunok. At nang gabing yun, ang mga kwento at tawanan ay nauwi sa mga haplos. Ang mga haplos ay nauwi sa isang mapupusok na mga halik hanggang sa hindi na ako nakatanggi. Labis ang naging pagsisisi ko sa nangyari sa amin ni Kaloy nung gabing yun. Tila wala akong mukhang maiyaharap sa aking asawa. Nanginginig ang aking mga kamay at napakalakas ng pintig ng aking puso. Ngunit pilit ko yung hindi pinapahalata nang hindi siya magduda. Sinalubong ko pa rin siya ng yakap at halik pagka-uwi niya. Isa akong traidor na sinaksak ang aking asawa habang nakatalikod. Yun ang tingin ko sa sarili ko noon. Matapos ang gabing yun ay pilit kong iniwasan si Kaloy sa abot ng aking makakaya. Ngunit sa bawat pag-iwas ko, ay panay pa rin ang paghahanap niya ng paraan upang malapitan ako. Minsan ay nagpresenta siyang sasama sa akin na mag-grocery dahil day off niya. At nung araw na yun, ay may trabaho naman ang asawa ko. Saktong-sakto daw kasi. Dahil mag-grocery din siya kaya't sabay na lamang kami. At dahil nga malaki ang tiwala sa kanya ng aking asawa, ay pumayag siya. Hindi na ako umayaw noon dahil baka magtaka si June. Tanghaling tapat nang makabalik kami mula sa pamimili at ilang oras lang ay nakatulog si Gab sa aming kwarto. Nagulat ako nung bigla na lamang pumasok si Kaloy. Paring Kaloy, ano ba? Isang pagkakamali lamang yung nangyari nung gabing yun. May asawa ko at matalik mong kaibigan si June. Huwag naman na nating dagdagan ang kasalanan natin sa kanya. Wika ako kay Kaloy sa mahinang boses dahil baka magising ang anak ko. Pilit kong inalis ang pagkakahawak niya sa akin. Ngunit mas lalo lamang niya akong niyayakap. Ginusto mo rin ang nangyari sa atin, Angie. Kahit anong tanggi mo, ay alam kong gusto mo pang maulit na mangyari yun. Hindi rin naman yun magiging mali kung hindi niya tayo mahuhuli, hindi ba? Hindi rin naman to kailangan pang malaman ni paring June. Kakaibang pakiramdam ang lumukob sa aking katawan. Lalo na tumama ang mainit niyang hininga sa aking mukha. Ni hindi ko to maramdaman sa aking mister. Ngunit kay Kaloy, kahit simpleng pagdampi lang ng mga balat namin ay para kong uhaw na uhaw. Hanggang sa mangyari ngang muli ang mga dapat na hindi na mangyari. Sinundan iyon ng mga gabing palihim. May mga pagkakataong habang nasa trabaho si June, si Carlo naman ang nasa bahay. Naging madalas ang mga mensahe, tawagan,
Palusot na, magpapahinga lang muna ako sandali paring June at uuwi muna ako sa bahay. Umuwi nga naman sa bahay si paring Kaloy. Ngunit sa bahay naming mag-asawa, upang sa aking tabi ay doon siya magpapahinga. Kung minsan naman ay sinasamahan niya akong ihatid si Gab. Lingid sa kaalaman yon ng aking mister na hindi agad kami umuwi ni Kaloy. Dumadaan muna kami sa isang mumurahing hotel sa kanto. Guilt? Meron. Pero tinabunan yon ng excitement, ng pantasya, ng pakiramdam na babae ulit ako. Hindi ito nangyari ng isang beses lang. Paulit-ulit, patago. Paunti-unti kong nilaso ng tiwala ng asawa ko. Habang siya'y nasa ilalim ng hood, ako'y nasa ilalim ng kumot. Hindi sa tabi niya, kundi sa tabi ng kaibigan niyang tinuring niyang kapatid. Minsan pa nga habang hawak ko ang kamay ni June, ay patago ko namang katek si Kaloy. O habang pinapakain ko si Gab ng lugaw, iniisip ko kung kailan ulit kami magkikita ni Kaloy. At sa bawat tagpong yun, unti-unti na ring namamatay ang respeto ko sa sarili ko. Siguro hinuhusga niyo na ako sa inyong isipan at ngayon ay minumura na. Pero trust me, maging ako sa aking sarili. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung bakit nga ba ako humantong sa ganito. Sa tuwing tinititigan ko ang mukha ng aking asawa, ay pinupunit naman ang puso ko dahil sa kataksilang ginagawa ko sa kanya. Sa tuwing tinititigan ko ang mga kamay niyang punong-puno ng kalyo dahil sa pagsisikap upang maitaguyod ang pamilya namin, ay pinapatay din ako ng konsensya sa kababuyang ginagawa ko. Pero kapag kasama ko naman si paring Kaloy, nakakalimutan ko lahat. Hindi ko naiisip ang asawa ko. Wala akong konsensyang nararamdaman. Ang tanging nararamdaman ko lang ay excitement na muling may mangyayari sa aming dalawa. May mga gabing tahimik akong umiiyak sa tabi ng natutulog kong asawa. Dahil hindi ko lubos maisip na nagagawa ko ang mga bagay na iyon. Wala namang ibang ginawa si June kundi ang ituring akong prinsesa. Ngunit hetong asawa niya at nakikipagbahay-bahayan sa kanyang kaibigan at sa mismong pamamahay pa niya. Ilang beses kong nilabanan ng tukso. Ngunit sa bawat paglaban ko rito, ay tsaka rin to lumalakas at mas lalong umiinit. Hanggang sa naging alipin na ako ng aking katawan at pagnanasa. Hanggang sa nagbunga ang mga makasalanang tagpo namin ni Kaloy. Maagang umalis nun si June papunta sa trabaho niya. At habang nag-aagahan kami ni Gab, ay ramdam na ramdam ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Patakbo akong pumunta sa lababo at nagduduwal. Pakiramdam ko ay naisuka ko maging ang mga bituka ko. Hanggang sa may mapagtanto ako. Nanlamig talaga ako noon at nanginig ang aking mga kamay. At ramdam na ramdam ko ang malalaking butil ng pawis sa aking noo. Rinig ko ang lakas ng tibok ng puso ko. Ang mga pagkakilong nararamdaman ko nung mga nakaraan, ang biglaang pagkawala ng gana ko sa ibang pagkain, ang pagkatakam ko sa mga prutas at pagduduwal. Iisang konklusyon lamang ang pumasok sa utak ko nung panahong yun. Buntis ako. At si paring Kaloy ang ama. 3 linggo ka ng buntis, misis. Ito ang paulit-ulit na naririnig ko sa aking utak nung magpa-check up ako. Hindi ko mawari ang mararamdaman ko nung araw na yun. Pakiramdam ko na manhid ako sa sobrang takot. Paano ko ba ito sasabihin sa asawa ko? Paano ko sasabihin sa kanyang buntis ako? Pero hindi siyang ama. Paano ko sasabihin sa kanya na nabuntis ako ng matalik niyang kaibigan? Alam ko na yung iniisip ninyo, na ang tanga-tanga ko dahil hindi ko malang naisip na baka humantong sa ganito. Na ang tanga ko dahil hindi lang ako nagtaksil sa asawa ko,
Hinayaan ko pang magbunga ang pagtataksil na iyon. Kahit nag-aalinlangan ako, sinabihan ko si Kaloy. Tulad ko ay nalilito rin siya kung ano ang gagawin niya. Ngunit nangako siyang hindi ko mag-isa nga harapin ang sitwasyong kahahantungan o kinahantungan ng pareho naming pinasok. Nangako siyang sasamahan niya ako. Nangako siyang gagawa ng paraan. Pero ang gago, makalipas lamang ang ilang linggo, iniwan niya ako sa ere. Tila nakalimutan niyang may pangako siya sa akin. Nakalimutan ng gagong yun na dapat niya akong tulungan. Kaya eto, mag-isa ako dahil umalis na siya at nagtago at hindi na nagpakita pa. Natakot ang tarantadong yun at iniwan lamang ako mag-isa. Sinubukan kong itago mula sa mister ko ang aking pagdadalang tao. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili na magiging maayos ang lahat. Dumating sa punto na naisip kong ipaako sa kanyang batang dinadala ko. Pero unti-unti rin akong kinakain ng takot at ng konsensya. Hindi ko maatim na suklian ang kabutihan niya at pagmamahal sa akin ng isa pang kasinungalingan. Hindi ko kayang ipaako sa kanya ang batang dinadala ko. Patong-patong na nga ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Hindi na kaya ng konsensya kong dagdagan pa. Sa tuwing naiisip kong lahat, para akong mababaliw, miski. Hanggang sa napansin niya na lumalaki yung tiyan ko, palagi akong nagsusuka. Doon na ako natakot. Angie, sabihin mo nga sa akin, buntis ka ba? Ha? Umamin ka sa akin. Sa trabaho, Angie, balita na kaya hindi na nagpapakita si Kaloy dahil may binuntis siya. At alam mo ba kung sino yung tinuturo nila? Kung sino yung sinasabi nilang nabuntis ni Kaloy? Ikaw. May nakakita sa inyong palabas kayo ng motel, pero hindi ako naniwala, Angie. Dahil mahal kita. Alam mo yan, may tiwala ako sa'yo na hindi mo ako gagaguhin, na hindi mo ako lolokohin. Kaya sabihin mo nga sa akin ang totoo ngayon. Ikaw ba ay buntis? Totoo bang nabuntis ka ni paring Kaloy? Natulala ako noon, Miss Kay. At hindi ko alam ang gagawin. Ang sumunod ay ang pagluhod ko sa asawa ko. Bigla akong lumuhod sa harapan niya. Bigla akong umiyak. Natakot ako. Hindi nun nakaimik ang asawa ko. Para siyang nabuhusan ng nagyayelong tubig. Tumahimik to. Hindi niya ako sinigawan. Hindi niya nga ako sinaktan o sinampal. Halo-halo ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Dismayado, hindi makapaniwala, lungkot, sakit, puot. Hindi ko mabasa. Natatakot akong makita yung puot sa mga mata niya na dati punong-puno ng pagmamahal para sa akin. Wala akong ibang magawa kundi yung humagulgol at paulit-ulit na sinasambit sa kanya yung salitang, "Sorry. Sorry." Pero kaagad na nakapagdesisyon si June. Matapos yung tagpong yun, iniwan niya ako, Miss Kay. Sinama niya ang anak naming si Gab. Iniwan nila akong mag-isa. Nagpaalam siya ng maayos. Walang galit, walang drama. Pero ramdam na ramdam ko yung bigat sa bawat yabag ng pag-alis niya. Sinisisi niya nga yung sarili niya. Dahil hindi ko rin yun magagawa kung hindi daw siya nagkulang sa akin. Na sana raw ay mas pinagbutihan pa niya ang pagiging asawa. Na sana raw ay nakita niyang pangangailangan ko at nabigay niya to para daw hindi na ako naghanap pa sa iba. At doon ako tuluyang bumagsak, Miss Kay. Araw-araw, gabi-gabi. Wala akong ginawa kundi humingi ng tawad sa Diyos. Araw-araw, gabi-gabi, umiiyak ako.
at pinagsisisihan ang lahat ng nagawa ko. Makalipas ang ilang buwan, nalaman ko, hindi kay June, kundi sa isang kapitbahay namin, na bumalik siya sa trabaho, sinikap na itaguyod si Gab, at ngayon parang mas tumibay pa. Ako? Matapos akong iwan ng anak at ang asawa ko, isama mo pa ang tatay ng pinagbubuntis ko na bigla na lamang nawala na parang bula. Nawala ang batang pinagbubuntis ko. Nakunan ho ako. At sa pagitan ng mga gabi ng pag-iyak at pagsisisi, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Paano ko nga ba nagawag saktan ang asawa ko? Ang taong kailanman ay hindi ako sinaktan. Ngayon, Miss Kay, bumabangon ako. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na bakery. Nagsimula akong muli, hindi para makalimot, kundi para matutong tanggapin ang sakit na ako mismo ang may gawa. Hindi ko alam kung kailan ko mapapatawad ang sarili ko. Pero umaasa kong darating ang araw na mapapatawad ako ng dati kong asawa. Kahit hindi na niya ako balikan pa. Gusto ko lang malaman niya na siya ang lalaking hindi dapat iniwan. Na siya ang lalaking dapat kong pinaglaban. Siya yung lalaking kahit kailan hindi na matutumbasan pa ng kahit na sinong lalaki. Kaya sa mga misis o maging mga mister na nakikinig sa karanasan kong ito ngayon, pakiusap. Pag-isipan niyong mabuti ang mga gagawin at maaaring kahahantungan. Huwag niyo ho akong tularan. Huwag niyong gayahin ang kaparehong kasalanan na nagawa ko. At sa mga tulad ko na nakagawa na ng pagkakamali, bumangon kayo. Walang sawa tayong hihingi ng kapatawaran sa taong nasaktan natin dahil nagpadala tayo sa init ng ating damdamin. At higit sa lahat, patawarin natin ang ating mga sarili at ituwid natin ang mga pagkakamaling nagawa. At kung sakali mang umabot sa iyong pandinig, June, walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang nagawa ko sa iyo. Tuwing Sunday, lumuluhod ako sa harapan ng simbahan para humingi ng kapatawaran. Ang Diyos ang naging sandalan ko nung wala na akong makapitan at ngayon ay pilit akong bumabangon. Hindi ako mapapagod na humingi ng paumanhin sa may kapala sa kasalanang nagawa ko sa iyo at sa anak natin. Patuloy kong hihintay ng araw na magawa mo na akong patawarin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pag-ere ng aking kwento. Lubos na nagsisisi, Angie.